1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Ato nga, grabe, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat sa support na binibigay ninyo. Sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat naman at napili nyo mag-subscribe dito, syempre, sa channel natin. At saka, syempre, sa mga makasolid na Mama Sam dyan na talagang 100% talagang sumusuporta. Maraming salamat sa araw-araw, sa tiwala, at higit sa lahat, syempre, yung binibigay ninyo talagang support sa akin. Appreciate ko po yan. So, God bless you and more power sa ating lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, excited ang lahat dahil mamaya na nga magaganap ang coronation ng Miss World Philippines for 2026. Yes! I'm so excited dahil syempre, may 4 na bagong reyna na naman na kokoronahan, di ba? So, another Filipina beauty na makikipag-compete syempre sa international pageant. And then, ayun, looking forward ako kung sino nga ba ang susunod na Miss World Philippines. So, di ba? So, isa nga dyan sa mga mainit na pinag-uusapan ay mapupunta daw ang corona syempre kay Miss Ifugao, kay Valerie West. So, malalaman natin mamaya yan kung siya nga ba ang tatanghaling bagong Miss World Philippines for 2025. And then, of course, sa mga nagkukumpit, laban. So, 25 candidates ang magkukumpit para sa 4 na corona. And then, malalaman natin yan kung sino nga ba ang para sa Miss Universal Woman, sa Miss Tourism International. Tapos, may isa pang, may isa pang corona. Nakalimutan ko na kung ano. So, yan. So, basta good luck sa kanila. And, of course, laban Philippines. Sana sa mapipili nila, manalo na tayo ng Miss World Philippines for this year. So, I'm so excited. Ikaw ba? Excited ka ba? So, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, grabe. Grabe, dahil ang pambato ngayon ng Pilipinas sa Reyna Hispano-Americana ay umarangkada na ng bonggang-bongga. Yes! Si Bea Maclilan ay ayun na nga. Diyos ko, rumampa na para sa kanyang laban sa Bolivia, kung saan doon gagawin ang Reyna Hispano-Americana 2026. Samantala naman, syempre malaking hamon to para kay Beatriz dahil ayun nga sinasabi kung kaya bang makuha ang back-to-back para sa Pilipinas. O, di ba? Ang hirap kaya ng back-to-back. Pero may tiwala naman ako sa pambato natin. Dahil alam kong magaling at pinaghandaan talaga ni Beatriz ang kanyang magiging laban sa Reyna Hispano-Americana. At syempre, handang-handa na siya sa kanyang talagang pagtungtong sa Bolivia, di ba? So, ako para sa akin, Diyos ko, malakas yan. Huwag mong isnabin ang beauty ng Beatriz dahil ang Beatriz ay talagang lumalaban niya ng bonggang-bongga. Walang laban niya na yung basta-basta lang magpapatalo ng ganun-ganun lang. No! Talagang kakabog yan doon. Lalo na
nabigyan siya ng chance ng paghandaan talaga ang competition at parang feeling ko talagang pinagandaan niya kasi kapag tinignan mo naman ang lola mo ay talaga namang Diyos ko, lumalaki na ang beauty. Kaya I'm so excited kung ano magiging laro ni Beatrice dito sa Reyna Hispano-Americana 2026. So ikaw ba, naniniwala ka ba na magba-back to back si Beatrice? So please comment below. So yan. And then of course, para naman sa sumunod natin chika, syempre, ang reyna ng Universal Woman ay nasa Pilipinas ngayon na si Ivana Carolina dahil isa siya sa mga magiging hurado dito sa Miss World Philippines. So anong chika mo dito, Mama Sam? Ang bongga, syempre. Ang bongga-bongga ng Miss World Philippines. Imagine ninyo, para imbitahan, di ba? Imbitahan talaga ang reyna ng Universal Woman ay panalo yan. So, I'm so excited kung sino ang susunod na magiging panlaban natin dito sa Universal Woman. So, nanalo tayo nung nakaraan taon, nakaraan taon, and then, ayan nga. So, tingnan natin kung magsa-sandwich win ang Philippines dito sa Universal Woman. So, sino kaya ang tatanghalin dyan, no? I'm so excited kasi ang dami din talaga mga kandidata na malalakas at magagaling. Kaya, laban yan. So, eto, hindi lang syempre si Universal Woman ang nasa Pilipinas, kahit si Oppo Suchata, ang reigning Miss World 2025 ay nasa Pilipinas din. Ay, bongga na yan. Alam nyo, sa totoo lang, ang bongga ng Miss World Philippines kasi taon-taon talaga pinupuntahan sila ni Madam Julia. So, nung nakaraan taon, pinuntahan si Miss World Philippines, di ba? Yung kanilang coronation. And then, ngayon taon na to, ayan na naman. Another, di ba? Another set of queen, di ba? So, nakakatuwa kasi, di ba, dati yung bata ako, sabi ko, sana naman yung mga Miss World, yung mga Miss Universe, pumunta sila sa Pilipinas. Ngayon talaga, dream come true. At natutuwa ako kasi nasasaksihan ko yung mga ganitong mga event. Yung alam mo yun, hindi man ako nandoon, pero nakikita mo na parang, wow, ang sarap ng feeling. Kasi ang queen ng Miss World ay nasa Pilipinas, di ba? So, talagang masasabi ko, bongga. Pero ito ang mas bongga. Reyna ng mga sa Thailander, di ba? Ay panay ang punta sa Pilipinas. So kahapon galing lang dyan si Gatchabel, ang first runner-up sa Miss Grand International na Miss Grand Thailand, di ba? And then plus, syempre, bumisita din ang Miss Globe from Thailand, o di ba? Doon naman sa Binibining Pilipinas. At ngayong araw naman na to, eto nga, syempre si Oppo Suchata, oh my gosh, talagang grabe. Grabe na talaga ang Thailand. So parang natutuwa naman ako kasi kung titignan mo, di ba, ang ganda ng relationship ng Pilipinas at saka ng Thailand Queens. Kasi di ba, parang suportado natin sila ng bonggang-bongga at suportado tayo ng Thailand. Kapag nagko-compete ang mga beauty queens natin dito sa Thailand, talagang matik talaga, nakakarating talaga sa top 5. At hindi lang top 5, nananalo pa. Tapos, ganun din naman sila, di ba? Kasi yung mga reyna din naman nila, nilalagay din naman natin sa top 5. So, napakaganda ng relationship ng Thailand and Philippines. Ayun na yung naisip ko. Sabi ko, grabe, no? Talagang panalo. Imagine ninyo nung isang araw, nandoon yung si Miss Globe. Tapos, nung pangalawa, nandoon si Gatchabel. Tapos, ngayon naman si Oppo. Siguro, pinag-chismisan nila ang Pilipinas. Charot. Na maganda, di ba? So, yan. So, nakakatuwa lang. And then, ayun, so inggit syempre ang Indonesia. O talagang siningit ko, ha. Inggit ang Indonesia kasi hindi natin sila friends. Charot! So, ganon. So, friends din naman natin sila. Kaya lang wala silang beauty queen na title, di ba? Kaya, ganon. Pero kasi nung last time pumunta sa Pilipinas yung, si Miss Cosmo, di ba? Pero hindi pinansin. O, di ba? Nakakaloka kayo. Anyway, ako naman, parang happy ako. Basta Southeast Asia, dapat magsuportahan. Syempre, hindi lang naman ang Thailand. Dapat suportahan din natin ang Indonesia, Vietnam, o, di ba? So, dapat together tayo. Laban sa mga ibang continent. O, ganon. So, ganon talaga. Mabuhay. O, di ba? Welcome to the Philippines. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Thailand,
dating first runner-up sa Miss Universe Thailand 2025, may plano uling magbalik sa Miss Universe Thailand. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay bongga yan. Oho. Actually, ine-expect ko naman na baka namang magbalik talaga siya at lumaban uli sa Miss Universe Thailand. And then, kung sakaling ipapanalo na to ni Mr. Nawat, nako, malakas ang magiging laban ng Thailand sa Miss Universe. And of course, remember, ang target nila ay makuha ang universe. So, di ba? So, nakuha na nila ang Miss World, nakuha na nila ang Miss International, ang Miss Global. Siyempre, nandoon din yung gusto din nila makuha ang universe. For sure. So, etong mga beauty queen sa Thailand, ayan talaga yung tina-target nila, ang makuha at manalo silang Miss Universe. Kaya naniniwala ako kung malakas ang mga nagiging pambato natin sa mga lalawigan dyan sa Pilipinas, ay nako, syempre mas gagalingan ng Thailand, di ba? So hindi sila magpapadihado, lalo na naging first runner-up sila sa Miss Universe. So ngayon, ang target nila ay Corona. So, na-imagine ninyo na parang nakadalawang first runner-up na sila sa Miss Universe. Oh, so, ibig sabihin, talagang ando doon na sila sa punteriya, di ba? So, yun. Pero, syempre, magiging happy naman ako para sa kanila. Basta fair lang ang labanan, di ba? So, yun. So, malaki nga ang chance kung sakaling magbabalik si Preo sa Miss Universe Thailand. And then, I think, kung ilalaban siya ng Miss Universe, ay bongga yan. So, good luck, di ba? So, abangan natin yan. But, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, kahapon, di ba, ginulat tayo. Nung isang araw, ginulat pala tayo ng Miss Universe, Miss Universe Taguig. Dahil bigla nilang in-announce na eto nga, ang lalaban ay si, Bella Ismael. Tapos kahapon naman, ay Diyos ko, ginulat din tayo ng pambato ng Cebu dahil dalawang malakas na kandidata ang inilatag nila sa atin. Pero ito ang mas bongga. Oo. Inilatag na rin syempre ang pambato ng Baguio na si Roxy Baez. Ay, nako, anong masasabi ko dyan? Well, ang masasabi ko dyan, I'm so excited. Excited ako para sa magiging laban nga sa Miss Universe Philippines. Finally, di ba? Kasi di ba, nabirinig na natin yan noon na gusto niya kang sumali sa Miss Universe Philippines. So, parang paulit-ulit na lang natin na naririnig na, naku, si Roxy lalaban ng Miss Universe Philippines, pero hindi natutuloy. And then, finally, eto na. Pero, syempre, nandoon ako na parang, ano ba kaya ang magiging eksena niya dito? Malakas ba ang laban talaga ng dating Miss Earth? Di ba? So, kung iisipin mo, ang mga taga Miss Earth, hindi mo pwedeng isnabin yan kasi talagang malalakas din sila, especially in communication skills. Talagang magaling sila kumuda. And then, ngayon, nandirito siya, umaasa ako, nako, isa to sa mga talagang di-kalibreng kandidata na pwedeng mag-penetrate ng bonggang-bongga. At medyo nakakatakot siya, dahil alam mo na bubuga talaga to. And looking forward ako. So, makakarating ba siya sa top 5? Possible. Katulad ni Bella Ismael, Nicole Bermeo, di ba kung iisipin mo, my gosh, labanan to ng Miss International at Miss Earth? Ganon. So, yan. And then, of course, so, excited ako. So, ngayon, para sa akin, isa sa mga top 5 ko, ayan nga, si Roxy. And then, pangalawa ay si Nicole Bermeo. Pangatlo ay si Bella Ismael. Nako, malalakas sila. Pero ang sabi nung kadamihan ay, nako, ang liliit din nila. Oo nga, no? So, pero syempre, doon lang tayo na magtiwala tayo sa galing ng Pinay. Lalo na itong mga pambatong to, kung sakaling isa sa kanila ang mananalo, alam natin na may ibubuga talaga sila. Alam natin na marunong silang makipagpukpukan at makipagsabayan, lalo na sa entablado, di ba? So, eto, si Roxy, nasubukan na natin yan sa Miss Earth, di ba? And then, syempre, si Nicole Bermeo, nasubukan na natin yan sa Miss International. At kahit pasabihin mo na hindi naman sila katangkadan,
aba, wag mong isnabin. Oho, dahil may ibubuga talaga sila at marunong talaga silang lumaban, di ba? So, yon, kaya I'm so excited at talagang nandoon ako sa momento na parang, oh my gosh, ang gandang bardagulan ngayong taon na to. Ang lalakas kasi 'di ba? Nagsibalikan yung mga, alam mo 'yun, yung mga beauty queen. Buti nga wala pa si Roberta Tamundong eh. Kasi kung nandiyan pa si Roberta Tamundong, Diyos ko Lord, ano na. So nakakaloka na to. Ay nako, ngayon pa lang ay talagang mai-excite ka sa pagsisimula ng Miss Universe Philippines kasi alam mo na may mga malalakas na kandidata. And then syempre aabangan pa natin yung mga baguhan, di ba? So mga baguhan, ako, wag mo silang isnabin dahil may ibubuga din sila. Ang mga inaabangan ko dyan, si Tarlac, si Pampanga, at kung sino pa ang pwede nilang i-announce, di ba? So for now, talagang bardagulan to, pukpukan to, at naniniwala ako na matibay sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Are you excited? Ako excited ako kasi, oh my gosh, huwag mo silang isnabin, malalakas sila at talagang mga palaban yan mga yan. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre kahapon nga, ang Grand Family ay, syempre, meron silang event sa Pilipinas at successful. So, syempre, sobrang tuwa ni Gatchabel. Ako din naman natuwa ako para kay Gatchabel. So, napanood ko yung video niya. Ang daming regalo sa kanya. So, grabe, may itlog na pula pa na nagbigay. Tapos, ayun talaga yung, sa sobrang dami ng regalo doon, ayun yung highlight, yung itlog na pula. Kasi nga, di ba, parang may itlog na maalat din naman dito, pero hindi siya itlog na pula. So, talagang natuto na rin siyang magtagalog. At in fairness naman, sobrang saya. Kasi, syempre, dinumog din ng tao yung kanilang kahapon event. So, natuwa naman ako para kay Gatchabel. Kasi, syempre, di ba, parang imbitahan ka ng Pilipinas at minahal talaga siya ng mga Pinoy. So, panalo ang Grand, di ba? So, yon. And looking forward ako na magkaroon pa sila ng event. Pero kasi si Gatchabel kasi matatapos na ang reigning niya bilang Miss Grand Thailand. Kasi nga, sa susunod na buwan, ayun nga, so magkakaroon na ng Miss Grand Thailand dito sa Bangkok, Thailand. So, yon. Pero syempre, bilang first runner-up sa Miss Grand International, so patuloy pa rin si Gatchabel sa eksena at ganap niya with Emma Tiglao. So sa Emma Tiglao daw, wala daw eksena. So yon, sabi ni Christine Ann Perez. Oo nga no? So, pero syempre nag-aabang pa tayo. Malay naman natin pagdating ng buwan ng May. Mahaba-haba pa naman yung reigning eh. Kasi ang Miss Grand naman ay sa November pa, October pa. So, meron pang ilang buwan. So, malay naman natin pagdating ng May, June, July, August, ayun na. Umarangkada na. Eh kung si di ba? Si CJ Opiasa, ganun din eh. Yung nakaraan din, syempre wala namang biyahe si India. Tapos biglang nagkaroon ng biyahe si CJ Opiasa nung tinanghal siya nung July. Kaya sunod-sunod na yun, nakailang country siya. Pero kung iisipin mo, oo nga, walang ganap ang Miss Grand ngayon. Nakakaloka. Anyway, good luck pa din. And then, tingnan natin sa mga susunod na buwan. Di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, ito nga, syempre, ang inaabangan ng lahat, ang magiging bakbakan dito sa Miss Grand All-Star. Pero, parang magiging Miss Grand All Gay ang labanan daw. Nakakaloka naman sa Miss Grand All Gays. Ito na nga, kasi nga, syempre, di ba, una si Philippines from International Queen of, Miss International Queen noong 2022 at take note, title holder siya. So, makikipagbardagulan siya sa Miss International Queen 2028 from Vietnam. Tapos, syempre, umiksena din ang pambato ng Singapore. Oho, Diyos ko, mga Southeast Asia, ang daming mga, eto nga, the first runner-up naman ng Miss Grand International Queen 2023. Oho, from Singapore. Pero, syempre, hindi rin nagpaawat ang China dahil meron din silang pambato ang dating top 11 at naging Miss Photogenic sa Miss
Miss International Queen 2023. So, anong chika ko dito? Diyos ko, nakakaloka sila. Oo. So, parang yung Miss Grand All-Star, parang naging may Miss Grand Gay All-Star na. O, di ba? Parang bandagulan pa to ng mga Miss International Queens. O, parang ano to? Nakakaloka. So, hindi kaya magulat si Mr. Nawat na parang ang daming trans woman nagsisalihan dito. Eh, paano naman kasi inalaw niya? O, di ba? And then, ayun. So, talagang maluloka siya. Kasi, grabe, ang dami nila. Meron pang isa sa Pilipinas. Tapos, hinihintay pa natin yung Netherlands, baka mag-join din siya, eh di bongga na yan, o, di ba? So, siguro aabot sila doon ng 10. Tapos, isa lang yung pipiliin sa kanila para sa semifinal. So, di ba, maloka ka. So, yun. So, ang tanong, dahil nga sa sobrang dami na nagsisalihan ng mga transgender, hindi kaya sa susunod na taon ay tanggalin na ni Mr. Nawat ang transgender dito sa pageant niya? Or, okay lang naman sa kanya? Parang feeling ko okay lang naman kay Mr. Nawat as long bayad sila. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys!